Iniulat na nawawala ang 23 years old na Polish student na si Angelica Kluk sa Glasgow. Huli siyang nakita sa bakuran ng St. Patrick's Church, kung saan siya naninirahan at nagtatrabaho upang makatulong sa kanyang pag-aaral. May kwarto siya sa chapel house at tumutulong sa simbahan. Isang tahimik at relihiyosong batang babae si Angelica, at dito siya nakaramdam ng seguridad at kaligayahan. Siya ay may taas na 5'3", mahabang blonde na buhok at berde ang mata at huling nakasuot ng pink na vest top at itim na pantalon. Alalang-alala ang kanyang pamilya at hinihiling na makipag-ugnayan siya. Ginalugad ng mga pulis ang buong simbahan at napansin nila na wala ni isang gamit ni Angelica ang nawala, pati na ang kanyang mga pasaporte. Nagbigay ito ng hinala na maaaring may nangyaring masama. Dumating ang mga detective at forensic experts sa simbahan upang magsagawa ng masusing pagsisiyasat. Nakakita ng misaligned na carpet tile sa chapel, kaya't inalis nila ang carpet at natuklasan ang isang maliit na pinto sa sahig. Sa ilalim nito ay natagpuan ang katawan ni Angelica. Nagulantang ang lokal na komunidad nang matagpuan ang katawan ng babae, 5 araw matapos siyang mai-report na nawawala. Isang murder investigation ang inilunsad. Si Elliot Mackenzie, isa sa mga unang opisyal na dumating, ay nagsabing hindi pa siya nakaranas ng ganitong insidente sa isang chapel o simbahan. Isang kakaibang eksena ang nakita ng mga eksperto at wala itong katulad para kay Sarah Thurl, isang crime scene expert na may higit sa 25 years na karanasan. Ang katawan ni Angelica ay natagpuan sa ilalim ng mga floorboard sa simbahan, isang malaking hamon para sa mga forensic investigator. Mahirap alisin ang katawan, kaya't kailangan ng plano upang makuha ang pinakamahalagang ebidensya mula rito. Inatasan si Carol Rogers, isang forensic scientist, upang magtrabaho sa kaso. Nakitang nakahiga si Angelica sa ilalim ng hatch, may green tarpaulin sa ibabaw at isang itim na plastic na bag. Ang katawan ni Angelica ay nakabaluktot, mula sa bewang hanggang sa tuhod. Dahil hindi pa tiyak kung ano ang nangyari o kung siya ay inilagay lang doon, kinakailangan nilang mangalap ng mga ebidensya. Isa itong oportunidad na hindi pwedeng palampasin upang maiugnay ang kamatayan ni Angelica sa salarin. Maliit ang hatch, mga 70 cm by 50 cm lang, kaya't magiging mahirap ang pagkuha ng katawan. Kinailangan nilang magplano ng maigi bago magsimula. Dapat tiyakin na walang kontaminasyong mangyayari sa mga ebidensya habang isinasagawa ang proseso. Pumili si Carol ng tamang estratehiya na kinabibilangan ng pagkuha ng mga sample mula sa katawan habang hindi ito gagalawin upang maiwasan ang pagkalat ng mga body fluids. Habang tinitingnan ng hatch, nagdulot ng takot kay Carol ang malalim at makitid na espasyo. Ngunit kailangan niyang pumasok at gawin ang trabaho. Gumamit sila ng ilaw at isang metal plate upang mapababa siya ng maayos. Naramdaman ni Carol ang sikip ng espasyo at kinakailangan niyang magdahan-dahan upang hindi magalaw ang katawan. Nagsimula si Carol na suriin ang katawan ni Angelica at habang ginagawa niya iyon, mas naging personal ang lahat dahil si Angelica ay isang batang babae na may magandang kinabukasan na bigla na lang nawala. Sinuri ni Carol ang itim na bag na nakapatong sa katawan ni Angelica. Amoy ng dugo at nabubulok na katawan ang dumampi sa kanyang ilong, kaya't nag-alala sila na maaaring may ibang parte ng katawan o biktima sa loob ng bag. Nang binuksan ito, napag-alaman na puno ito ng mga damit na puno ng dugo, isang kutsilyo at isang piraso ng kahoy. Itinatapon ng mga kriminal ang mga bagay na ito sa mga lugar na malayo mula sa pinangyarihan, kaya't malaking bagay ang natuklasang mga ebidensyang ito. Inisa-isa ang pagsusuri sa kutsilyo ngunit wala itong gaanong dugo. Nakita rin ang mga damit at isang kumot na may berdeng pintura. Ang kumot ay magkadikit pa at malagkit dahil sa natuyong dugo. Ang mga ebidensyang ito ay maingat na sinuri, inirecord at ipinagpatuloy ang pagsisiyasat. Ang itim na bag ay kinuhaan ng mga fingerprint at inilagay sa fingerprint database upang malaman kung may kaugnayan ito sa sinuman. Nang maalis nila ang tarpaulin at ang itim na plastic bag, nakita nila ang katawan ni Angelica. Napansin nila ang lawak ng kanyang mga sugat at ang kanyang mga damit ay magulo. Makikita rin ang mga hiwa sa kanyang dibdib at marami ring mga mantsa ng dugo sa paligid. Kitang-kita na namatay siya sa isang malupit at magulong pag-atake
May mga palatandaan na sinubukan siyang itali at busalan ng panyo. Bagamat kumpleto ang kasuotan ng biktima, nakabukas ang zipper ng kanyang pantalon na nagbigay daan sa mga hinala ng sexual na motibo. Mahalaga na agad makuha ang mga intimate na sample mula sa katawan, tulad ng DNA o seminal fluid, dahil ang anumang galaw ng katawan ay maaaring magdulot ng pagkawala o pagkasira ng ebidensya. Matapos ang mahigit 3 oras ng masusing forensic recovery, mabilis na dinala sa laboratorio ang mga sample para sa DNA profiling. Habang may killer na malaya, kailangang kumilos agad ang mga awtoridad. Dumating ang araw ng pagsamba sa St. Patrick's Church, ngunit ang simbahan ay nananatiling isang crime scene, nakaseal at binabantayan ng mga pulis. Ang pagkamatay ni Angelica ay itinuturing na isang murder. Ang mga parishioner ay nagulat nang marinig ang balita tungkol sa brutal na pagpaslang kay Angelica sa simbahan at hindi nila ito matanggap. Ang mga tao sa komunidad ay naapektuhan dahil bahagi ng kanilang buhay ang simbahang ito. Dito sila nagpapakasal at nagdadasal kasama ang pamilya. Ang simbahan ay hindi lang isang lugar ng pagsamba, kundi isang extension ng kanilang mga tahanan. Sa postmortem kay Angelica, ay nakumpirma na ang sanhi ng kanyang kamatayan ay malubhang pinsala sa ulo, dulot ng blunt force trauma mula sa isang piraso ng kahoy at maraming saksak sa katawan. Mayroon din siyang mga sugat sa kanyang mga kamay at braso. Natuklasan na ang bibig ni Angelica ay tinakpan ng yellow insulation tape na puno ng dugo mula sa biktima. Dahil dito, naging mahirap makuha ang DNA ng salarin dahil ang karamihan sa DNA ay natakpan na ng dugo ni Angelica. Ang tape ay nakabalot ng maraming beses sa paligid ng kanyang bibig at ulo. Nang maalis ang tape mula sa bibig ni Angelica, maingat nilang pinaghiwalay ang bawat layer upang magamit sa chemical process at posibleng lumabas ang mga fingerprint na makikita dito. Sa isa sa mga layer ng tape, nakita nila ang isang bahagi ng fingerprint na ipinasok sa fingerprint database, ngunit hindi ito sapat upang makapagbigay ng mga posibleng suspect. Kaya't kinuha ang sample at ipinadala para sa DNA profiling. Habang patuloy ang investigasyon, nagsimula ring maghanap ang mga pulis sa buong paligid ng simbahan upang matukoy kung saan talaga naganap ang krimen. Alam nilang iniwan lamang si Angelica sa ilalim ng sahig, ngunit ang tanong ay, saan nga ba nangyari ang mismong pag-atake? Ayon sa mga ulat, huling nakita si Angelica sa garahe ng simbahan, kaya't dito unang pinagtuunan ng pansin ni Carol. Sa simula, tiningnan nila ang lahat ng bagay sa garahe, mga lata ng pintura at ilang kasangkapan. Walang nakitang anumang kapansin-pansin sa unang inspeksyon. Ngunit nang masusing tingnan, may isang bagay na umagaw ng kanilang pansin. Ang garahe ay may madilim na gray na konkretong sahig, kaya't nagsimula silang maghanap ng mga posibleng mantsa ng dugo. Napansin ni Carol na may mga patak ng mantsa ng dugo sa sahig. Nang bilugan nila ito, natuklasan pa nilang may iba pang mga mantsa. At habang patuloy ang pagbilog, mas dumami pa ang mga mantsyang natagpuan nila. Sa ilang sandali, ang buong sahig ay puno na ng mga bilog na marka. Habang iniimbestigahan ni Carol ang mga mantsyang ito, napansin niyang ang pattern ng pagkalat ng dugo ay nagmumungkahi ng impact blood spatter. Ito ay uri ng dugo na makikita kapag ang isang tao ay pinukpok, tinadyakan o tinamaan ng isang matigas na bagay. Habang paulit-ulit na tinatamaan ang isang tao, ang armas ay magiging puno ng dugo at bawat sipa o palo ay nagiging dahilan upang kumalat ang dugo sa paligid, kadalasan sa kisame o dingding. Ipinagpatuloy ni Carol ang pagsusuri at mabilis niyang natukoy na ang mga patak ng dugo ay nagmula sa biktima. Kaya't kinuha nila ang mga sample ng dugo mula sa garahe at ikinumpara sa dugo ni Angelica. Ang forensic scientist ay kumpiyansang nagsabi na ang garahe ang pinangyarihan ng pag-atake kay Angelica at dito siya posibleng pinatay. Patuloy ang mga forensic officers sa pagkonekta ng dalawang pangunahing lugar sa loob ng simbahan. May internal door ang garahe papunta sa simbahan kaya't maaaring lumipat mula sa garahe patungo sa simbahan nang hindi lumalabas. Sinuri nila ang lahat ng lugar ng sahig sa pagitan ng pinto ng garahe at hatch door para sa anumang ebidensya ngunit walang natagpuan.
Naniniwala silang si Angelica ay inilipat mula sa garahe patungo sa hatch na nakabalot sa isang tarp. Inilipat ng mga investigador ang kanilang atensyon sa mga taong huling nakipag-ugnayan kay Angelica. Inimbestigahan nila ang mga taong ito, tinanong tungkol sa kanyang mga galaw, background at lifestyle upang makabuo ng detalyadong larawan ng lahat ng konektado kay Angelica bago siya nawala. Sa mga unang araw ng investigasyon, may 4 na pangalan na partikular na interesado ang mga investigador. Nakipag-usap agad sila sa 3 sa kanila, ngunit hindi nila nakontak ang isang tao na tinatawag na Pat Emlyn, isang handyman sa simbahan. Huling nakita si Angelica na nagtatayo ng garden shed sa bakuran ng simbahan kasama si Pat Emlyn. May mga pagtatangka na hanapin si Emlyn ngunit nabigo sila. Si Emlyn ay nagtatrabaho sa simbahan bilang isang extra pair of hands. May mabuting pakikitungo siya at mukhang mabait na tao. Habang lumalaganap ang pag-aalala sa komunidad, nakuha ng forensics ang resulta ng intimate swabs mula sa bangkay ni Angelica. Nakuha nila ang semilya sa mga intimate swabs at nakakuha sila ng DNA profiles mula rito. Sa di inaasahang pagkakataon, may isa pang pangalan na lumutang sa investigasyon. Nang i-compare nila ang mga DNA profiles sa National DNA Database, nag-match ito sa isang taong nagngangalang Peter Tobin. Ang dating kaso na tila hindi pangkaraniwan ay naging isang natatanging kaso nang matuklasang si Peter Tobin pala ay gumagamit ng alias na Pat Emlyn, na siya ngayong itinuturing na pangunahing suspect. Ang paggamit ng alias ay nagpapakita ng kumpiyansa ng suspect sa paggamit ng ibang identity at kakayahang magtago. Sa kasamaang palad para sa mga pulis, maaaring nasa kahit saan na si Tobin ngayon, na lalo pang nagpapahirap sa kanilang paghahanap. Habang nagpapatuloy ang paghahanap kay Tobin, dumating ang resulta ng mga pagsusuri. Sa unang pagsusuri, ang natagpuan kutsilyo ay walang nakitang dugo, ngunit sa masusing pag-inspeksyon, may maliit na bakas ng DNA sa pagitan ng talim at hawakan. Ang DNA ay tumugma sa profile ni Angelica. Ang mga fingerprint na nakuha mula sa plastic bag ay tumugma kay Peter Tobin, kaya't ngayon ay may mga ebidensya laban sa kanya. Sinuri rin ang isang kahoy ngunit wala itong ibinigay na bagong lead. Ang fingerprint na nakuha mula sa ilalim ng yellow insulation tape ay tumugma rin kay Peter Tobin. Ang kanyang DNA ay naka-imprint sa ilalim ng tape na nagpapakita na siya ang nagdikit nito sa mukha ni Angelica. Sinuri ng mga detective ang criminal record ni Tobin na lalo pang nagpapatunay na siya ang hinahanap. Siya ay may record ng panghahalay sa 2 batang babae at iniwang nakatali upang mamatay, ngunit sa kabutihang palad ay nakatakas ang isa at nagbigay alarma. Noong 1994, may kasong panghahalay si Tobin sa isang 14 years old na batang babae at pang-aabusong sexual sa isa pa. Ang mga batang ito ay tila dinroga ng isang antidepressant. Inilunsad ng pulisya ang isang pambansang manhunt at humingi ng suporta sa publiko. Si Peter Tobin ay itinuturing na potensyal na panganib sa mga mamamayan. Sino mang makakita sa kanya ay pinapayuhang huwag siyang lapitan. Nasa pangkalahatang populasyon na ngayon si Peter Tobin sa UK at nais siyang mahuli ng awtoridad sa lalong madaling panahon upang maprotektahan ang publiko. Patuloy ang paghahanap at patuloy na naghahanap ng mga ebidensya ang mga forensic scientists. Agad na pagtanto ng mga detective kung anong uri ng kriminal si Tobin. Siya ay isang mapanganib na sex offender, isang uri ng tao na mahirap hulihin dahil sa kanyang kakayahang magtago at gumamit ng alias. Humingi ang mga pulis ng tulong sa press upang mahanap si Tobin. Hiniling nila sa publiko na makipag-ugnayan kung makita nila si Tobin o may alam tungkol sa kanya. Sa kabila ng mga saksak, idineklara ng pathologist na ang sanhi ng kamatayan ni Angelica ay blunt force trauma sa ulo. Patuloy ang paghahanap sa simbahan para sa murder weapon. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang isang pares ng duguang pantalon ng lalaki at isang kahoy na paa ng lamesa na isinailalim sa pagsusuri. Ang piraso ng kahoy na nawawala sa table leg ay tumugma sa kahoy na natagpuan sa bin bag na nagpapakita na ito ang ginamit na sandata,
Kumpiyansa ang mga pulis na nahanap na nila ang murder weapon, ngunit kailangan pa nila ng higit pang ebidensya na mag-uugnay kay Tobin sa krimen. Natagpuan ng mga forensic scientist ang dugo sa tuhod ng pantalon na nag-link pabalik sa biktima. Mahalaga na hanapin ang DNA sa iba pang bahagi ng pantalon, tulad ng waistband at zip area. Nakakuha sila ng DNA profile mula sa isa sa mga bahaging ito, na tumugma kay Peter Tobin. Ang pantalon ang unang bagay na nag-link kay Tobin kay Angelica, ngunit hindi matukoy kung kailan naiwan ang DNA doon. Patuloy na dumadami ang forensic evidence laban kay Tobin at nagbigay ang police press appeal ng bagong lead. Isang nurse sa isang ospital sa London ang nagsabing isang pasyenteng Scottish na nagngangalang James Kelly ay kahawig ng kanilang pangunahing suspect. Alam nilang may kumpiyansa si Tobin sa pagpapalit ng pagkakakilanlan at paglipat ng lokasyon. Bumaba ang Metropolitan Police sa ospital at dinakip si James Kelly na natuklasang si Peter Tobin pala. Nang maaresto si Tobin, kinumpiska ang kanyang mga damit para sa pagsusuri. Kumuha din ng kanyang buhok para sa DNA testing. Kung ang naaresto ay may kinalaman sa sexual na krimen, kinukuha rin ang penal at sexual swabs, pati na rin ang mga alahas. Mas maraming ebidensya na mag-uugnay kay Tobin kay Angelica. Mas malakas ang kaso laban sa kanya. Ang relo na suot ni Tobin noong siya ay inaresto ay ipinadala para sa pagsusuri. Natagpuan ang bakas ng dugo sa metal bracelet na tumugma sa profile ni Angelica. Isa na naman itong mahalagang ebidensya laban kay Tobin. Sa pagsusuri sa ibabang bahagi ng t-shirt, natuklasan ang mga bakas ng similya na tumugma sa DNA ni Peter Tobin. Kasama nito ay maraming bakas ng DNA ng babae na tumugma kay Angelica Klook. Ang mga natuklasang ito ay nagpahiwatig na ito marahil ang t-shirt na suot ni Tobin nang sexual niyang nilapastangan si Angelica. Sa puntong ito, nasa custody na nila ang isang tao na nagbago ng pagkakakilanlan at lumipat sa ibang bahagi ng UK, ngunit suot pa rin ang parehong t-shirt na suot niya nang maganap ang krimen. Maaaring ituring niya ito bilang tropeyo o tanda ng tagumpay, o gusto niyang manatili sa mindset ang krimen. Pinabulaanan ni Tobin ang kanyang pagkakasangkot, ngunit dahil sa napakaraming ebidensya laban sa kanya, siya ay kinasuhan at dinala sa High Court sa Edinburgh. Nalaman ng mga detective na gumagamit siya ng pekeng pagkakakilanlan habang nagtatrabaho sa simbahan bilang handyman, kaya't napakalakas ng ebidensya laban sa kanya. Ang kaso ng pagkamatay ni Angelica Klook ay may mga ebidensyang nagpapakita ng pagkakasangkot ni Tobin, tulad ng mga bakas ng dugo sa garahe, mga fingerprint ni Tobin sa mga materyales na ginamit sa pagbalot sa katawan ni Angelica, at mga intimate swabs na naglalaman ng similya. Ang mga ebidensyang ito ay nagpapahiwatig na si Tobin ang responsable sa kanyang pagkamatay. Gayunpaman, ipinakita ng depensa ni Tobin na mayroong konsensual na relasyon si Angelica at siya, at binanggit na ang mga ebidensya ay hindi matibay. Ikinalungkot ng pamilya ni Angelica ang mga ito dahil sumisira ito sa kanyang reputasyon. Sa kabila ng kaunting kaugnayan ng mga sexual at hindi sexual na interaksyon sa pagitan ng salarin at biktima, hindi bihirang mailahad ito sa paglilitis, na nagiging sanhi ng pagbaba ng kredibilidad ng kaso. Mahirap para sa pamilya ni Angelica na nagsusumikap sa kanyang buhay nang magamit ang mga isyong ito para protektahan ang depensa ni Tobin. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, ipinagpatuloy ng mga awtoridad ang pagsisiyasat sa nakaraan ni Tobin at sa pamamaraan ng kanyang mga krimen. Ipinakita ng kanyang paggamit ng mga alias, pagpaplano ng mga krimen, at malalayong paglalakbay upang makaiwas sa pagkakahuli na siya ay may karanasan na sa ganitong uri ng krimen. Noong 1993, iniwan ni Tobin ang 2 batang estudyante na halos patay na, at noong 2006 ay inakusahan siya ng pagpatay. Dahil dito, mahirap paniwalaan na walang iba pang krimen na naganap sa pagitan ng mga insidenteng iyon. Kaya't binuo ang Operation Anagram, isang operasyon na kinabibilangan ng 43 police force sa buong UK upang suriin ang mga kaso ng nawawalang tao, panghahalay, at pagpatay na may kaugnayan kay Tobin. Mabilis na nagkaroon ng malakas na hinala ang mga pulis na si Tobin ay isang serial killer. Ang Operation Anagram ay mabilis na lumikha ng timeline ng mga nakaraang address ni Tobin at ikinumpara ito sa database ng mga nawawalang tao.
Ipinapakita ng pananaliksik na karamihan sa mga serial killer ay may particular na target. Pinipili nila ang mga biktima dahil sa oportunidad, access sa sexual na aktibidad, o kakulangan ng banta mula sa biktima. Piniling target ni Tobin ang mga batang babae na hindi magdudulot ng panganib sa kanya. Agad nilang natukoy ang 2 unsolved cases na tumutugma sa geographic history ni Tobin. Ang isa ay ang 15 years old na si Vicky Hamilton na nawala noong 1991. Matapos ang isang weekend sa bahay ng kanyang kapatid, bigla na lamang siyang naglaho. Ang isa pa ay ang teenager na si Dinah McNichol na nawala habang bumabalik mula sa isang music festival sa Hampshire papuntang Essex. Nabuhay ang pag-asa ng mga investigador na maaaring may makuha pa silang ebidensya kahit maraming taon na ang lumipas. Isang espesyal na forensic team ang nagsuri ng dating bahay ni Tobin sa Bathgate, na 1 milya lang ang layo mula sa huling nakita si Vicky Hamilton. Sinuri nila ang buong bahay mula itaas hanggang ibaba, kabilang ang mga hardin at mga chimenea. Sa Edinburgh, nagpapatuloy ang paglilitis laban kay Tobin habang nagbibigay ng testimonya si Carol Rogers, isang forensic scientist, mula sa witness box. Sinabi niyang, "Sa puntong iyon, ang buong investigasyon ay isang team effort. Ngunit kapag nagbibigay na ng ebidensya, ang focus ay biglang nasa iyo. Isa itong bagay na sinanay ka. Ngunit hindi mo talaga mapaghandaan hanggang sa ikaw ay aktwal na nakatayo na doon." Ang witness box ay maaaring maging isang napakalungkot na lugar dahil bigla na lamang nakasalalay sa iyo ang pagpapahayag ng lahat ng ebidensya sa jury. Ang ebidensya sa forensic science ang naging susi upang ma-reconstruct kung saan naganap ang pag-atake at ano ang nangyari pagkatapos nito. Dagdag pa ni Carol, "Ngunit hindi ko maitatanggi na ako ay kinakabahan habang naghihintay ng hatol habang nagsasalita ang jury." Samantala, ang espesyal na search team sa Bathgate ay nakagawa ng makabuluhang pagtuklas. Matapos ang 5 o 6 na araw ng paghahanap, natagpuan nila ang isang dagger sa loft na agad na inilagay sa isang forensic tube at ipinadala para sa DNA analysis. Habang hinihintay ng mga pulis ang resulta ng DNA mula sa Bathgate, umabot na ang jury sa Edinburgh trial sa kanilang hatol. Ipinahayag si Peter Tobin na guilty sa pagpatay kay Angelica Klock at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na may minimum na 21 years. Sinabi ng hukom na hindi siya karapat-dapat mamuhay sa lipunan ng tao. Malaking ginhawa ito dahil tama ang resulta. Ngayon ay may sagot na ang pamilya ni Angelica, ngunit hindi pa natatapos ang kaso. Ilang linggo matapos ang hatol kay Tobin, natagpuan ng forensics ang positibong DNA match ni Vicky Hamilton mula sa kutsilyo sa Bathgate. Ang DNA ay maaaring manatili sa isang bagay ng walang takdang panahon hanggat hindi ito nalilinis o ginagamit muli. Muling in-interview si Tobin kaugnay sa pagkawala ni Vicky Hamilton. Ipinakita ni Tobin ang agresibong kilos at galaw na karaniwan sa mga seryosong kriminal na may problema at dysfunctional na karanasan sa kanilang pagkabata. Sa ilalim ng media coverage, pumunta ang search team sa dating tirahan ni Peter Tobin. Ginamit nila ang GPR, ground penetrating radar, at magnetometry upang matuklasan ang mga posibleng biktima o katawan ng tao na maaaring nakabaon sa nabagong lupa o konkreto. Ang mga kagamitang ito ay nagpapadala ng signal sa ilalim ng lupa at nagpapakita ng mga imahe sa computer screen upang matagpuan ang mga ito. Nakatuon ang mga forensic experts sa likod ng dating hardin ni Tobin, kung saan ipinakita ng ground penetrating radar na may mga lugar sa ilalim ng lupa na nagbago. Isang malaking bahagi ng lupa ang napansin na nabago, kaya't nagsimula ang forensic archaeologist ng masusing paghuhukay, umaasang makakakita ng mga katawan ng tao. Habang isinasagawa ang paghuhukay, naganap ang isang nakakagulat na pagtuklas. Natagpuan nila ang mga katawan, kabilang na si Vicky Hamilton, si Dinah McNichol, na nawawala na ng 16 years, ay natagpuan din dito, nakabaon sa likod ng dating tahanan ni Tobin. Siya ay nakatali, nakabusal ang bibig, at inilibing kasama ni Vicky Hamilton. 16 na taon matapos mawala sina Vicky Hamilton at Dinah McNichol, naharap si Tobin sa 2 karagdagang paglilitis kung saan siya napatunayang nagkasala sa parehong pagpatay at hinatulan ng 2 habambuhay na pagkakakulong. Hindi na kailanman makakalaya ang serial killer na si Peter Tobin.
Ang pagtatapos ng investigasyon at paglilitis ay hindi nangangahulugang tapos na ang lahat para sa pamilya, mga kaibigan, at komunidad nina Angelica, Vicky Hamilton, at Dinah McNicol. Naiwan ang isang pamilya na nawalan ng mahal sa buhay at isang malaking kakulangan sa kanilang mga buhay. Si Tobin ay nag-aral sa isang reform school, nagtagal sa Young Offenders Institution, at kinalaunan ay nahatulan sa iba't ibang krimen tulad ng burglary at forgery. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga taong nagsisimulang magkasala sa murang edad ay mas malamang na magpatuloy sa kanilang mga krimen hanggang sa pagtanda at maaaring mas maging malala pa ang kanilang mga krimen sa paglipas ng panahon. Malamang na nagsimula ng magkasala si Tobin noong nasa kanyang 20s pa lang, kaya't maaaring marami pang ibang krimen na hindi pa natutuklasan. Noong August 9, 2012, dinala si Tobin sa Edinburgh Royal Infirmary matapos makaramdam ng pananakit sa dibdib at pinaghihinalaan na nagkaroon ng atake sa puso sa HM Prison Edinburgh. Noong July 1, 2015, tinaga siya sa muka at leeg ng isang razor blade habang natutulog sa parehong bilangguan na nag-iwan ng 20 cm na peklat. Inamin ng kanyang cellmate na si Sean Moynihan, isang 31 years old na rapist, ang pananakit kay Tobin at hinatulan ng karagdagang 32 months sa bilangguan. Noong February 2016, isinugod si Tobin sa ospital dahil sa hinihinalang stroke. Noong 2019, iniulat na siya ay mahina at may cancer. Dinala siya muli sa ospital noong March 30, 2022 at pinalabas matapos ang 2 araw. Pumanaw si Tobin sa Edinburgh Royal Infirmary noong October 8, 2022 sa edad na 76. Noong October 16, 2022, ibinuhos ang kanyang mga abo sa dagat matapos walang nag-claim ng kanyang katawan. Si Tobin ay na-diagnose bilang isang psychopath ng isang senior psychologist. Siya ay napatunayang pumatay ng 3 kababaihan, si Angelica Klook, Vicky Hamilton, at Dinah McNicol. Ang mga ito ay mga kilalang biktima ng kanyang mga krimen. Ngunit ayon sa mga ulat, sinabi ni Tobin sa isang psychiatrist habang siya ay nasa kulungan na siya ay pumatay ng 48 katao. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Aling Marites na nanonood from Canada, Anwar Selkad ng Muscat, Oman, Itaseb, Josefina Mercado, Winnie Young, Lexi, at kay Loy Valiente ng Kingdom of Saudi Arabia na addict na daw sa crime story. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.